morning po sa mga kapatid dyan sa Philippines, sa mga videos. The Lord is good. Napakabuti po ang Panginoon sa oras na ito kasi binigyan tayo ng panahon na makinig sa salita ng Panginoon. At salamat sa blessing po ng ating mahal na founder and bishop sa Philippines, si Bishop Moses Malaw at saka si Global Overseer ng Pre-Believers na si Bishop Rachel Malaw at sa mga pastors na kasama ko dyan sa anong sulok dito sa mundo at sa mga jail ministry team na nagsasacrifice para magawa itong ating Bible studies. So, salamat din sa inyo mga PDFs sa panahon na ibinigay ninyo para makinig sa salita ng Panginoon. At ako rin ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil bigyan ako ng panahon para i-share sa inyo ang salita ng Diyos. Kaya sa Bible, kung meron po tayong Bible, pwede natin buksan sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 21 hanggang 28. Tungkol po sa pananampalataya ng isang babae na Canaanites. So, dito may makikita natin na magandang aral. Buting aral dito. Kasi hindi lang istorya ito na nangyari. Hindi lang nangyari kundi talaga hindi lang istorya, kundi talagang totoong nangyari during the time sa panahon ni Jesus. At kung tingnan natin, sabi dito na sa verse 21, sabi dito na leaving that place. So inawanan ni Jesus yung lugar na yan. And sabi dito, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Pumunta sa Tiro at Sidon. And sabi dito sa verse 22 na may isang Canaanite woman, Canaanites, from that place, mula doon sa lugar na yan, mapit kay Jesus, came to him, Jesus crying out, talagang umiyak at sabi niya, Lord, Son of Heaven, have mercy on me, my daughter is demon-possessed and suffering terribly. Siya po ay sinabihan ng demonyo. Kasi ang demonyo ay totoo yan. Hindi mo espiritu yan na hindi natin nakikita. And hindi makapag-operate yung mga espiritu ay yung mga demonyo kung walang papasukin na pwedeng sakihan. And so, nung nagtanong yung babae, sabi ng Jesus, tanong, humingi ng tulong yung babae, sabi sa verse 23 na, Jesus did not answer a word, hindi sumagot si Jesus. So sabi ng mga disciples, his disciples came to him and urged him, "Send her away, palayuin mo na lang, palayasin yan." Or she keeps crying out after us, sigaw ng sigaw. And so verse 24, Jesus answered and said, I was sent only to the lost sheep of Israel. Sabi niya sa babae, ako lang ay dinala sa naligaw na tupa ng Israel. And then verse 25, the woman came and knelt before him. Tumukod yung babae at sabi ng Lord, tulungan mo ako, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Hindi mabuti na it's not good na hindi matuwid na kunin yung tinapay ng mga bata at ibigay sa mga aso. Sa verse 26, sabi doon, yes, it is Lord. She said, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. And then Jesus said to her, sabi ni Jesus sa kanyang bunan, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Pagiging ng Panginoon, hindi ko nagpapasalamat sa inyong salita na nabasa namin. Panginoon, tanong po ang aming puso at isip para maintindihan namin ang inyong salita at ikaw
Holy Spirit. Ito ako ang ikilos sa oras nito. Ang sama nanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito sa nabasa natin, marami po tayong mapupulot na araw dito at pwede natin i-apply sa ating buhay. Kasi ang babae na ito, sabi ko na isa po siyang Gentiles or Gentiles ay ito yung mga tao na hindi kabilang sa children of Abraham na outside from the descendants of Abraham. Kasi ang descendant lang ni Abraham sa natural is yung mga Israelites, Jewish people. Sila lang po. Kaya consider po na ng Gentiles, ito yung hindi kabilang sa descendants of Abraham. Pero nakikita natin, so parang we are also considered as Gentiles, mga Pilipino. Hindi po tayo po Jew. Tayo po ay outside from the descendant of Abraham. Kaya nga consider na tayo rin ay mga Hintil. And makikita natin na itong Gentile woman ay na hindi po siya kabilang sa descendants of Abraham. Pero anong kanyang ginawa? Hindi po nahihiya na lumapit kay Jesus. Hindi nagkaroon siya ng boldness na lumapit. First, alam po na itong babae na ito, napakinggan niya na marami pong ginagawa si Jesus na himala, maraming pinapagaling na tao. Kaya nagkaroon siya ng pananampalataya. Alam niyo yung pananampalataya, magsimula yan sa pakikinig sa salita ng Diyos. Amen? So, kung ang isang tao ay hindi nakikinig sa salita ng Panginoon, wala po siyang pananampalataya. Hindi yung kanyang pananampalataya ay ibang pananampalataya. Pero yung pananampalataya na genuine na talagang pwedeng tutulong sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya ng tinuro ko last week na kung bakit kailangan natin ang pananampalataya para magkaroon tayo ng kaligtasan. Mas maliligtas po tayo sa pananampalataya, hindi po sa ating gawa, hindi po sa ating mabubuting ginagawa sa pagbibigay ng dyan, ng pera sa mga tao, hindi po yun. Bunga ng pananampalataya pag ikaw po ay nanampalataya, nakinig sa salita ng Panginoon at ayun, nabigyan ka ng pananampalataya na nanggaling sa salita ng Panginoon, ay kailangan na yun, may gawa. Kailangan na samahan ng gawa yung inyong pananampalataya. Kasi pag walang gawa, sabi doon, faith without action is dead. So, malalaman natin kung bakit lumapit itong babae kay Jesus at humingi ng tulong dahil may napakinggan niya si Jesus na siya po ay maraming pinagagaling, may pinangayas ng mga nasabihan ng demonyo, pinangayas ng demonyo. So, lumapit itong babae kay Jesus at humingi ng tulong. Pero ang sabi ni Jesus ay hindi uminig si Jesus yung nabasa natin. Kasi ito ay Gentiles. Si Jesus hindi niya tinanong kung sino siya. Pero ang Diyos is an omnipresent, omniscient God. Kahit na alam niya kung ano ang nasa isip natin. Alam niya ang ating buhay. Alam niya ang inyong buhay. Kahit na hindi mo sabihin sa kanya. Kahit na sabihin mo, huwag mong sabihin ang inyong sitwasyon sa mga kasama mong mga tao yan. Alam ng Panginoon ang inyong sitwasyon yan. Alam niya kung ano ang inyong problema, ano ang inyong kailangan, at alam niya ang solusyon sa inyong problema. Kaya nga, nung lumapit itong babae, hindi uminig si Jesus. Hindi sumagot sa kanyang hinihingi. And then, sabi ng mga disciples, ay, palayasin na lang. Palayasin mo yan. Kasi, yung babae na yun, ano yun, yung maingay. Ano yan? Pero, ang ginawa nito babae,
hinihingin, hindi po na-discourage. Hindi po na-discourage, kundi alam niyo, mayroon kasing tatlong paraan na pagsagot ng Panginoon ng panalangin. Muna is, wait, yeah, or no, and yes. So, either God will kagaya nito. Jesus did not answer the woman. No? Sabi niyo, tulungan mo po ako, sabi nitong babae kay Jesus, pero hindi sumagot si Jesus. Sometimes the answer of God to our prayers, it can be no. Kasi ang Diyos, alam niya ang dahilan kung bakit hindi sumagot, hindi po sagutin ng Diyos ang ating panalangin. So no. Or yes. Kung yung hinihingi ay para sa for the glorification of God, para itaas ng Diyos at talagang para sa itaas at mapuni ang Panginoon, then yes, if it is in line, kung talagang in line sa kagustuhan ng Panginoon, sigurado na sasagutin ng Panginoon yan. Pero pag hindi po in line, hindi tugma sa gusto ng Panginoon, no, or maghintay ka. Siguro kailangan na you need to examine yourself first. Huwag muna, wait. Kasi pag ibinigay ng Panginoon ang sagot ng inyong panalangin, mamaya, kalimutan mo ang Diyos. Kaya, kung minsan, ang sagot ng Panginoon ay wait. So, yes, no, or wait. So, yun ang nakita natin sa sagot ni Jesus, ginawa ni Jesus sa request nitong babae. And dahil sa consistency ng babae. So, una, ikita natin na itong babae ay isang intent na kagaya natin, na hindi pupudyo. So, kahit anumang status ang inyong buhay, kahit na ikaw ay kagaya natin na kahit na hindi tayo pupudyo, or we are not instruments, or we are not considered as descendants of Abraham, o dahil we are a descendant of Biga, mga makasalanan na tao. Pero pwede pala na lumapit tayo kay Jesus. Kasi pagbasahin natin ito, dahil sa persistent nitong babae, hindi po nagmatras, hindi po nagkaroon ng negative na isipan, kundi positibo. Kasi ang pananampalataya, it must be with positive thinking. Positibo yung inyong iniisip. Ang pananampalataya at positive thinking na sinasabi ni Jesus, halos magkakanya, may konting diferensya. Kaya nga, ganun din, pananampalataya, kailangan na positibo ang ating nasa isipan, hindi po yung negative ang ating iniisip na hindi sagutin ng Panginoon ang ating panalangin. Ano kaya kung ganito? We need to be positive, means iniisip natin yung mabuti na alam natin na para sa kagustuhan ng Panginoon, hindi sa ating kagustuhan. So we need to be positive. Dito sa James, sabi natin sa James, sa Luke chapter 18, meron po yung isang babae na verse 68, 7, sabi dito na meron po yung babae na ilang beses na pumunta sa judge, pero itong judge ayaw niyang sagutin yung kanyang hinihingi. And then, mapit. Yung judge, sabi ng judge na ay, na akong panahon na higat ang inyong problema. So, unjust talaga. Hindi fair. Hindi po pari-parihas itong ginagawa nitong judge. May parang gusto nyo pwedeng notasyon ang kanyang problema, parang ganyan mo saan, ay hindi. So, pero itong babae na isang widow, maraming pumupunta. And so, nung anak, parang
judge sa judge. Naumak, sabi namin sa iyo, na wala nang magawa. Sabi niya, para hindi ako pakunin, hindi ako mapapagod sa ginagawa nitong babae. Tingnan ko para bigyan ko ng action itong problema niya. So sa verse 6, sabi dito na, and the Lord said, listen to what the unjust judge says. Po yung judge, hukom na yan ay na walang kinakatakutan para lutasin ang problema ng isang tao. Ayaw na lutasin ang problema ng isang tao. Pero dumating ang punto na siya rin ay sumurrender itong tao. At sabi niya na, I will listen, and I will not, limutas niya yung problema nitong babae. So sabi ng Panginoon na, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for His chosen ones? So ang Panginoon din, ibigyan ng justisa yung mga tao. Lalo na pag yung isang tao ay maniwala, sumunod sa utos ng Diyos. Sabi niya yung tugod-lugod sa harapan ng Diyos. At tumingin sa Panginoon, sigurado, sabi dito, the unjust judge, ang Panginoon, lulutasin niya ang kanilang mga problema sa inyong buhay. Cry out, especially paggabi at araw na palagi kang nananalangin sa Panginoon. And so, the persistence of this woman na hindi po susuko, kundi patuloy pa rin na lumalapit sa judge at saka itong babae na ay nasabi ni Jesus sa kanya na ay wala, ako lang ay dinala sa mga tupa ng Israel. Pero nung makakain at sa pangatlo pala na sinabi ni Jesus sa babae, kung balikan natin sa Mateo chapter 15, sabi ni Jesus sa babae na sabi ni Jesus na ako lang ay dinala sa mga tupa ng Israel. Pero sabi naman at then after that, sabi naman ng babae, yung Jesus sa babae na dito sa verse 55, sabi ni Jesus sa babae, the woman came and knelt before him, Lord, help me. Said, kasi ilang beses na hindi sinagot ni Jesus kung kanyang hinihingi. And in verse 26, sabi ni Jesus sa kanya, sabi nito na, help me, tulungan mo ako. Sabi ni Jesus sa kanya, it is not right to take the children's bread. Hindi maayos, or it is not good, hindi po mabuti na kunin yung tinapay ng mga bata. You know that children's bread, ibig sabihin yung mga Israelites, hindi pwede na kunin yung blessing para sa mga pagkain ng mga Israelites at ito kaya sa mga aso. Nanin nyo yung tingin kasi ng mga Puto, Jewish people, mga Israelites sa mga Gentiles, it's considered as dogs. Kasi itong babae, hindi niya alam na magpuri sa Panginoon. Kaya mababa ang tingin nitong mga Israelites. Pero anong sabi nitong babae? Sa verse 27, sumagot itong babae, sabi niya, yes, give this Lord. Gustong pasyain ni Jesus itong babae, pero hindi po nahihiya itong babae na sumagot. Alam niya na ang Diyos ay patulungin, alam niya na positive yung nasa isip niya. Itong babae, hindi po negatibo, hindi po na madaling na-discourage, kundi positive na alam niya na ang Diyos ay mapagmahal, God is a love, God of love, at mapatawarin. And so, sabi itong babae, yes, it is Lord, she said. Pero even the dogs, kahit yung mga aso, kinakain yung napupulot sa isa ng kanilang master. The dogs eat the crumbs that fall on their master's table. So, sa huli, dahil sa persistent nitong babae na ito, na talagang hindi po nagpatawad
napatalo, hindi po na-discourage, pero patuloy pa rin na nananalig, patuloy pa rin na nandun kay Jesus. Ano ang resulta? Sa verse 28, anong sabi ni Jesus sa babae ito? Then Jesus said to her, dahil sa pananampalataya ng babae, sabi dito na, woman, babae, you have great faith. Mayroon kang dakilang pananampalataya. Your request, yung hinihingi mo, ay binigay. It is granted. And her daughter was healed at that moment. Purihin ang Panginoon. So, dito natin makikita na ang panalangin po pag talagang genuine at totoo ang ating pananampalataya sa Panginoon. Wala pong imposible sa ating hinihingi sa Kanya. Lalo na sa ating kaligtasan. Wala namang sakit. You might not have any sickness in your life. Hindi ka naman siguro sinakyan ng demonyo. Pero at po tayo ay may kailangan sa ating buhay. Ano ang ating kailangan sa ating buhay? Of course, number one is kaligtasan. Dahil tayo pong tao ay makasalanan. Mga pong tao na hindi nagkasala. Lahat po ay nagkasala. And so, ano ang kailangan natin sa ating buhay? Kailangan natin si Jesus na kailangan natin yung blessing of salvation, kaligtasan na gusto ng Panginoon na ibigay sa bawat isa sa atin. Hindi ng kaligtasan, of course, yung gamot at saka deliverance na para umaya tayo sa trabaho ng demonyo. Kasi, alam ninyo ang demonyo, espiritu yan. Hindi natin nakikita. Kaya kahit na isang tao ay malaki ang kanyang katawan, malaking tao, kung wala ang espiritu ng Diyos sa kanya, kayang paikutin ng demonyo yung tao na yan. So, pag pinaikot ng demonyo, pag sinapian ng demonyo, kaya kahit na maliit na tao, kung sinapian ng demonyo, ay hindi mo makontroller. At kahit din naman malaki na tao, macho or ano dyan, kung sinabihan na naman ng demonyo, ay walang magawa yung tao na yan. Pero alam niyo, may mas mataas na espiritu na makapangyarihan sa lahat ng espiritu dito sa mundo, yung Holy Spirit. Kaya na, pag wala po ang espiritu sa buhay ng isang tao, Espiritu Santo, wala sa buhay ng isang tao, pwedeng madaling pasukin o sabihin ng masamang espiritu. Pero, praise the Lord, because ang kailangan natin para mabasa atin yung Holy Spirit na pinaka-mataas o pinaka-dakila sa lahat ng mga espiritu dito sa mundo. Kasi yung espiritu ng demonyo, spirit of demons, yung po ay walang magawa yan sa Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, ito po yung pangatlong persona ng Trinity, third person. The Holy Spirit is God. And so, pag yung demonyo, espiritu, ay lumapit sa Holy Spirit, espiritu ng Diyos, walang magagawa. And so, dahil po sa pananampalataya na pinag-aralan natin, pananampalataya nitong pananaigunan, gusto kong para alam na maigi na ang pananampalataya para magkaroon po ang isang tao ng genuine faith. Kasi maraming klaseng pananampalataya. Little faith, kahit din yung demonyo, nananampalataya sa Panginoon niya. Pero hindi po genuine na pananampalataya. Ang gusto ng Diyos para ang isang tao ay maligtas at maging kaaya sa Panginoon. Kailangan po yung sinasabi natin yan, genuine, totoo na pananampalataya.
Paano natin makamtan itong genuine na pananampalataya? Ito po ay makakamtan natin sa ating pakikinig sa mensahe ng Diyos. The message that comes from the Word of Jesus Christ. So, yan po, sigurado magkaroon ka ng genuine na pananampalataya. And then, pag napakinggan natin ang salita ng Diyos, ibinabahagi ng mga preachers, yung mga nagtuturo sa salita ng Diyos, kung tignan natin, mayroon po yung isang babae na dito sa Romans chapter 10 verse 9, ang sabi dito na, basahin natin, Romans chapter 10 verse 9, that our faith, sa Romans chapter 10 verse Roma Kapitulo 10 versikulo 9, sabi dito na faith is actually kailangan po na we need to declare, we need to confess our faith. So sabi dito na, if you declare, if you confess with your mouth, so if you heard the word of God, napakinggan mo ang salita ng Diyos na binabahagi, preach ng mga nagtuturo sa salita ng Diyos, especially those people that's anointed by God to preach the word of God. Napakinggan mo yan, o magkakaroon ka ng pananampalataya sa Romans 10 verse 9. And then, ito, we need to confess our faith. We need to declare with our mouth. Kaya masabi dito na, if you declare with your mouth, Jesus is Lord. Kagaya nitong sinabi nito, kagaya yung ginawa nitong babae na humingi ng tulong kay Jesus. Sabi niya, Jesus, Son of Heaven. Parang ganito, Jesus is Lord. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, if you believe in your heart, paniwalaan mo sa inyong puso that Christ raised him from the dead, na siya po ay pinuhay ulit ng Panginoon mula sa kamatayan, you will be saved. Believe in your heart. At pag naniwala ka, you confess and you believe it in your heart, unang-una sa lahat, for you to be able to understand, kasi marami po yung mga tao, sabi na, hindi ko kasi, ayaw ko maniwala sa Panginoon kasi hindi ko naiintindihan yung salita. Kung bakit hindi mo maiintindihan? Because you do not know. So first, before you understand, before you see the glory of God, kaya sabi ni Jesus na, I say to you that if you believe, you will see the glory of God. Kailangan na paniwalaan mo yung salita ng Diyos, paniwalaan mo si Jesus Cristo. And then, susunod yan, sigurado na may magkaroon ng kapagkaintindihan. You will understand yung tungkol sa Panginoon kung maniwala ka. Kasi pag hindi ka maniwala, at sabi mo, ay hindi ko maintindihan. So, the reason you cannot understand is because you don't believe. But if you believe, you will see, you will understand, you will see the glory of God. So sabi dito na, believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Praise the Lord. And then, pangatlo na ingredients or kailangan po sa genuine faith is hindi lang makinig sa salita ng Diyos, we need to confess, and ang pangatlo is we need to act. Kailangan po na gawin natin sa James chapter 2 verse 17, yung pananampalataya na walang gawa. It says there, it is dead, patay. Kaya mayroon pong patay na pananampalataya kung walang action. So, we need to, faith must be acted. Kailangan na may bunga or may gawa. So, sabi dito, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied, an action is dead. Hallelujah. So, ito po ay nagbibigay ng kasayahan or itong pananampalataya ay nagugulugod sa Panginoon. Kaya nitong
namba ninyo yung tungkol kay sa isang kriminal na kasama ni Jesus na nakako sa cross. Dalawa sila. Pero yung isa, joke niya yung isa na minamalit niya si Jesus. Pero itong isa na criminal, sabi niya kay Jesus na Panginoon, alalahanin mo ako. Remember me when you come into your kingdom. Si Jesus ay iniwanan ng mga disciples, kagaya ni Peter na ayaw niyang talagang sinabi na kay Jesus, sabi ni Jesus, sabi ni Peter kay Jesus na hindi kita iniwanan. Kahit na yung aking mga kasama, iniwanan niya. Lumaya sila, pero ako, hindi ako iiwanan sa iyo. Pero sabi ni Jesus sa kanya, to Peter, remember, sabihin ko sa inyo, before na yung awitan, sabi namin sa iyo, awitan, before the rooster crows, you will deny me 3 times. Ay sabi ni Peter na, hay, hindi mangyayari. Pero, kaya nga, nung inuli niya na si Jesus at na doon sa lugar na pinapalo nila si Jesus at talagang binamartilyo, binalatik at lahat, maraming ginagawa naman na talagang napakasakit sa katawan ni Jesus. And then, lumapit kay Peter na sabi niya yung isang tao na, ay ikaw, Peter, saan yung action? Ikaw ay kasama mo si Jesus. Sabi ni Peter, ay hindi ko kilala. Then, mayroon na namang babae lumapit 3 times. Yung intonation sa inyong sasalita. Talagang halatado yan na ikaw ay disciple ni Jesus. Nung pangatlo na may lumapit na naman kayo ni Peter. Anong sinabi ni Peter, hindi ko kilala yan. So nag-curse pa si Peter. So parang wala na, talagang wala na nag-iisa si Jesus. Pero bilang tumala yung eyeball to eyeball, umingin si Jesus at Peter at nagtinginan si Peter at saka Jesus. Biglang nahalala ni Peter yung sinabi ni Jesus, kaya umiyak si Peter. Pero ang puntos na gusto kong sabihin dyan is yung pananampalataya ng isang kriminal na parang wala na, parang hopeless, malungkot ang kalagayan ni Jesus. Pero nung sinabi nitong isang kriminal na alalahanin mo ako when you come into your kingdoms, parang na wala yung pagod kay Jesus. At sabi niya sa kriminal na ito, ikaw na kriminal, na wala kang sinasabi. Parang imposible maniwala ito. Pero nung sinabi nitong kriminal na remember me, ibig sabihin, he confessed, sinabi niya yung kanyang talagang nasa puso na pananampalataya na kayo, pananampalataya niya kay Jesus. Confess, remember me when you come into your kingdom. And then Jesus said, today you will be with me. So faith must be confessed. Kailangan po na sabihin, confess that Jesus Christ is Lord. Sabi doon, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Yan po. Kaya nga, when we confess Him as our Lord Jesus Christ, sigurado na yung the devil ayaw ng pinunyan. Kaya kung minsan, manalangin tayo. Kung tingin mo itong panalangin, sinusmayos. Kung minsan, hindi mo, ayaw mong sundin yan. Kasi pag sinunod mo yan at kinontes mo sa inyong salita, sa inyong bibig, sa inyong bibig na you are surrendering your life to Jesus, ay sigurado na walang yung demonyo na iniinggit yan. Kaya mga kapatid, sabihin nila na let's pray and ask Jesus Christ. Confess, we pray and receive Christ as our Lord and Savior. Sundin natin yung sinner's prayer. Kasi malaki po ang maitutulog ng pag-confess sa ating pangalan ni Jesus. Amen. Kaya sa oras na ito, ay po ay upo at sundin ninyo po itong panalangin as a sign of confessing our faith to the Lord. At
pwede natin itaas din ang ating kamay. Huwag mong pansinin yung tao sa inyo. Pwede bang itaas natin ang ating kamay, yung dalawa kamay natin, sabihin natin, confess natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, ako po ay nagpapakumbaba sa aking mga kasalanan. Talikuran ko po ang masamang gawa. I confess, Lord, that you are the Lord of Lords and the King of Kings. Buksan ko po ang aking puso at Panginoon, tanggapin kita na aking tagapagligtas sa aking buhay. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. At ngayon, Panginoon, ilista mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At ikaw, Panginoon, ang maghari sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpatawad sa aking kasalanan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you po. God bless you.